para happy. Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Isabela. Ito ang inyong lingkod, Kristen Lim, at makakasama ninyo ako sa panibagong episode ng Healthy para Happy. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Mga ka-healthy, alam niyo ba na ang taong ito ay Year of the Snake? Oops! Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ibig sabihin na yun ay makakagat kayo ng ahas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin bakit lumalabas ang ahas, bakit nangangagat ang ahas, at ano ang first aid kapag kinagat ka ng ahas. Una sa lahat, alamin natin kung bakit nga ba lumalabas ang mga ahas. Karaniwan silang lumalabas dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Paghahanap ng pagkain. Ahas ay nangangaso ng maliliit na hayop gaya ng daga, palaka at ibon. Paghahanap ng mas malamig o mainit na lugar. Kapag masyadong mainit o malamig ang panahon, lumilipat sila ng pwesto para mag-adjust sa temperatura. Pagtatanggol sa kanilang sarili. Minsan, nagiging agresibo ang ahas kapag nararamdaman nilang nasa panganib. Lumalabas sila ngayon, baka alam nila na Year of the Snake, kaya lumalabas sila para mag-celebrate. Char! Huwag lang sana isama tayo sa kanilang handaan. Paano kumagat ang ahas? Kapag ang isang ahas ay nangagat, dalawa ang maaaring maging epekto nito. Venomous o makamandag na kagat at non-venomous o hindi makamandag na kagat. Ang venomous o makamandag na kagat, ang ilang ahas ay may lason na maaaring makapinsala sa dugo, laman o nerbiyos ng tao. Habang ang non-venomous o hindi makamandag na kagat, bagamat walang lason, maaari pa rin itong magdulot ng impeksyon o matinding sugat. May mga ahas na mabilis sumalakay, pero tandaan, hindi lahat ng kagat ay makamandag, kaya mahalaga ang tamang pag-alam kung ano ang gagawin. Sa lungsod ng Isabela, hindi may kakailan na may mga nilalang na tahimik ding namumuhay sa ating kapaligiran. Isa na rito ang ahas. Sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng modernisasyon sa syudad, nananatili pa rin ang ilang lugar na tahanan ng iba't ibang uri ng ahas, lalo na sa kagubatan, bundok at mga tubigan sa paligid ng lungsod. Saan matatagpuan ang ahas sa Isabela City? Dahil sa likas na kagandahan ng ating lungsod, maraming bahagi nito ang may angkop na tirahan para sa mga ahas. Sa masukal na bahagi ng isla, may mga ulat ng sightings ng maliliit at katamtamang laki ng ahas, kabilang ang ilang hindi makamandag na uri tulad ng rat snake na kumakain ng daga, tabing ilog at mga basang lugar. Ang mga ahas na mahilig sa tubig tulad ng water snake ay maaaring matagpuan sa tabing dagat, ilog at latian kung saan naghahanap sila ng isda o palaka bilang pagkain. Mga kabahayan na malapit sa palayan o bukirin. Dahil sa presensya ng mga daga sa mga bukid, may posibilidad na dumayo rin ang mga ahas sa ganitong mga lugar. Hindi lahat ng ahas sa ating lungsod ay delikado, ngunit mahalaga pa ring malaman ang pagkakaiba.
Philippine Cobra, isa sa pinakakilalang makamandag na ahas sa bansa, kilala sa kanyang malakas na neurotoxic venom na maaaring magdulot ng pagkaparalisa. Pit viper, karaniwang makikita sa mga kagubatan at may kakaibang berdeng balat na tumutulong sa kanilang camouflage. Narito naman ang mga hindi makamandag na ahas. Reticulated python o sawa, isa sa pinakamalaking ahas sa mundo ngunit hindi makamandag. Umaatake lamang ito kapag inistorbo o nagugutom. Rat snake, isang kapaki-pakinabang na ahas dahil kumakain ito ng mga daga na tumutulong sa pagsugpo ng pestes sa mga palayan. Ano ang dapat gawin kapag nakakita ng ahas? Kapag nakakita ng ahas sa inyong bakuran o kahit saan sa lungsod, huwag mataranta. Sundin ang mga sumusunod. Huwag silang gambalain o galawin. Kadalasan, hindi sila aatake kung hindi sila nakakaramdam ng banta. Tumawag sa otoridad. Kung nasa pampublikong lugar o bahay ang ahas, maaaring humingi ng tulong sa mga otoridad o eksperto sa wildlife. Panatilihing malinis ang paligid. Ang basura at tambak na kahoy o bato ay maaaring maging pugad ng ahas. Ano nga po ba ang ating topic? Ito po ay tungkol sa kagat ng ahas. Yes. So, magbibigay po ako ng kaalaman, ilang basic tips, ilang basic knowledge regarding po sa kagat ng ahas. Gaano po ba kabilis na maaari kang mamatay kung ikaw ay kinagat ng isang venomous snake? Okay, as early as 30 minutes, pwede po kayong mamatay kung kayo po ay kinagat ng or nakagat ng ahas na may kamandag. Okay. So, ituturo ko po sa inyo kung ano po ang mga first aid or kung ano po ang dapat nyong gawin kung kayo po ay nakagat ng ahas. Okay. Number 1 po, kung meron po kayong access sa soap and water, tubig at sabon, hugasan po ninyong mabuti ang inyong sugat. Katulad po ito ng pagkakagat ng aso or pusa. Hugasan po nating maigi. Number 2, huwag nyo pong lalagyan ng yelo ang sugat or ang kagat ng ahas. Bakit po? Kasi po, mawawalan po ng blood circulation. Ano po ang ibig sabihin ng mawawalan or madidecrease ang blood circulation? Maaari pong magkaroon ng necrosis or maaari pong mamatay ang lugar na maaari pong mamatay yung mga cells ng doon sa spot mismo kung saan kayo kinagat ng ahas. So, yan po ang ibig sabihin niya. Ganun din po, wag nyo rin pong lagyan ng tourniquet or wag nyo pong talian para po yung iniisip natin na hindi kumalat yung venom sa katawan ng tao or sa katawan ninyo, wag nyo pong talian. Okay? Ano pa po? Huwag nyo pong sisipsipin or tatangkain na tanggalin yung kamandag ng ahas sa pamamagitan po ng pagsipsip doon sa lugar kung saan nakagat ng ahas. Usually, ito po, nakikita natin ito sa mga pelikula, no? Kasi ako last time, nung hindi ko pa alam yung mga ganyan, naniniwala ako na kapag sinipsip ng tao yung site kung saan mayroong snake bite, matatanggal yung venom. So, mali po yan. Okay? Ano pa po? Magpunta po sa pinakamalapit na hospital at magpasaksak po tayo ng anti-venom. Okay? Sa ngayon po, ito po ang pinakamabisa na gamot laban sa kagat ng ahas. Lalo na po kung poisonous yung nakakagat sa inyo na ahas. Anti-venom lang po. Okay, additional knowledge lang po. Ang anti-venom po, paano po ito ginagawa? Kumukuha po ng venom or ng kamandag sa ahas, ng small amount lang naman po ng kamandag sa ahas. Pagkatapos po, i-inject po nila yan sa either horse or sheep, kabayo or tupa.
para po magkaroon po or mag-form po ang antibodies ng hayop. Okay, dito sa venom. Ngayon po, i-harvest po nila yan. I-harvest po nila yung parang yung serum ata or yung white na, yung transparent na component ng bloods nila. Tapos yan po yung ginagawang injection or vaccine or anti-venom vaccine. Okay? Gusto ko po sa inyong i-discuss or i-explain kung ano po yung mga maaari ninyong maramdaman kung kayo po ay nakagat ng hinihinalang makamandag na ahas. Okay, so syempre po, masakit po dun sa may part kung saan kayo nakagat. Okay? Tapos magkakaroon po dyan ng swelling or yung pamamaga. Tapos, maaari po sa ilang cases po, yun yung katulad ng sinabi ko, magkakaroon po ng necrosis or kung saan mamamatay po yung mga cells dun sa paligid ng part na nakagat ng ahas. Okay, ano po yung mararamdaman ninyo? Siyempre, ninenervous ka, takot ka. Kasi knowing na pag nakagat ako ng ahas, kahit hindi pa siya makamandag, di ba ang mentality natin kapag nakagat ng ahas, ang chance mo na mamatay is very high kasi po iniisip natin di ba lahat ng ahas makamandag. Okay, ano po, meron tingling or parang namamanhid dun sa part kung saan tayo nakagat. Ano pa po, sa instances po ng mga venomous snake o yung mga nakakalason o yung may mga kamandag na ahas, ang nararamdaman po natin is nahihirapan po tayong huminga. Okay? In some instances po, nagkakaroon din po tayo ng nausea, yung pakiramdam na parang naliliyo yata yun sa Tagalog. Tapos yung parang nasusuka tayo. In worst case scenario po, syempre yung mamamatay. Okay? Kaya po, ang the best po na gagawin natin is rush to the nearest hospital, to the emergency department. Please po, wag nyo na pong patayin ang ahas at wag nyo na pong try na gumante or wag nyo nang itry na alamin kung anong klase ng ahas yung nakakagat sa inyo. Kasi po, mas ine-expose nyo lang po yung sarili nyo into danger. So, ang gawin po natin once na nakagat na po tayo ng ahas, so, keep still. Don't move. Hayaan na po natin ang ahas na umalis. Okay? Huwag na po nating hampasin or habulin or whatsoever. Okay? Ano pa po? Katulad po ng sinabi ko, tumakbo po sa nearest hospital. Okay? At kung tayo po ay mamumundok or pupunta po tayo sa mga makakahawi na lugar or yung mga kung saan merong posibilidad na may ahas, magsuot po tayo ng boots. Kasi usually yan naman po yung mga area kung saan po tayo kadalasan nakakagat sa kamay at saka sa paa. So usually sa paa po, sa legs. So ina-advise po ng mga eksperto na magsuot po tayo ng boots na matigas para po protection na rin po. Okay? Hopefully po, nakatulong po ang aking discussion. Okay? Thank you so much po. Ano ang dapat gawin kapag ikay nakagat ng ahas? Manatiling kalmado. Huwag mataranta. Ang paggalaw ng sobra ay maaaring magpabilis ng pagkalat ng lason sa katawan. Itigil ang paggalaw ng parte ng katawan na nakagat. Kung sa paa ang kagat, huwag itong gamitin sa paglalakad. Ilapat ang sugat sa mababang posisyon ng katawan para bumagal ang pagkalat ng venom. Takpan ang sugat gamit ang malinis na tela o bendahe. Huwag masyadong mahigpit, sapat lang para hindi lumala ang pamamaga. Humingi agad ng tulong medikal, tumawag ng emergency o pumunta sa pinakamalapit na ospital. Well, ano nga ba ang hindi dapat gawin kapag nakagat ka ng ahas? Number 1, huwag higupin ang lason gamit ang bibig. Baka lalo ka pang malason. Number 2, huwag itali ang bahagi ng katawan na nakagat.
Hindi ito katulad ng love life na dapat itali. Number 3, huwag lagyan ng alcohol ang sugat. Baka mas lalong ma-impeksyon. Number 4, huwag painumin ng alak o kape ang biktima. Hindi ito inuman session. Well, sa panahon ngayon, kailangan na natin mag-ingat sa mga ahas sa paligid natin. Paano maiiwasan ang kagat ng ahas? Mag-ingat sa paglalakad sa damuhan o masukal na lugar, gumamit ng bota at mahabang pantalon. Iwasang maglakad ng walang sapin sa paa, lalo na sa gabi. Huwag galawin o guluhin ang mga ahas na nakikita mo sa daan. Panatilihing malinis ang paligid para hindi pamugaran ng daga na paboritong pagkain ng ahas. Bagamat may ilan sa kanila ang delikado, mahalaga ring tandaan na may papel ang ahas sa ating ecosystem. Tumutulong sila sa pagkontrol ng peste, lalo na ang mga kumakain ng daga na maaaring magdulot ng sakit at pinsala sa pananim. Sa huli, ang respeto sa kalikasan at tamang kaalaman ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang panganib at mapanatili ang balanse sa ating kapaligiran. Sa lungsod ng Isabela, ang mga ahas ay hindi lamang dapat katakutan, kundi dapat din nating unawain dahil bahagi sila ng ating likas na yaman. At ayun na nga mga ka-healthy, mahalagang malaman at maiwasan kung paano makagat ng ahas. Sana'y may natutunan kayo at nag-enjoy para sa episode na ito. Kita-kits sa susunod na episode, kasama niyo pa rin ako ang inyong lingkod, Christine Lim, para sa Healthy para Happy. Healthy para happy.